meron na pong direktiba na i-livestream yan at full recording at pinapublish po natin yan. No? Ganon din ang ating hangarin dito sa auction. Dapat po ito ay open to the public. Noong unang linggo ng Setyembre, nagpalabas ng kautusan ang Bureau of Customs na dapat i-livestream o i-record ng buo ang gagawing pagsira sa mga item na kanilang nakukumpiska. Kaya naman ayon kay Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng BOC, ila-livestream din ng ahensya ang posibleng auction sa mga nakumpiskang luxury vehicles ng mga kontraktor na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Layo nito na maipakita sa publiko ang magiging proseso ng auction para sa transparency. Ngunit ayon kay Attorney Bendijo, bukas, October 9, ay magkakaroon pa ng hearing na bahagi ng formal seizure proceedings ang BOC kaugnay ng mga nakumpiskang luxury vehicles. Ito ang magiging huling pagkakataon ng Diskaya para patunayang meron talagang tamang dokumento ang kanilang mga luxury vehicle. Kapag wala pa rin po silang napatunayang dokumento dito at nasumiting dokumento upang patunayan ang pagbabayad ng duties at taxes, ito na po ay ma-forfeit in favor of the government. At kapag naaprubahan naman po ng ating Secretary of Finance, ito naman po ay pwede na nating isubasta upang maging revenue na po itong mga sasakyang ito. Samantala, mayroong screening process na gagawin ang BOC sa mga gustong makabili ng mga sasakyan ng mga Diskaya. Susuriin nila ang mga lalahok sa bidding upang maiwasan na mapunta rin lang ito sa mga kamag-anak ng mag-asawa. Although open to the public, magkakaroon pa rin po tayo ng parang accreditation process at nang sa ganun, matiyak naman natin, hindi makikinabang yung mga responsable sa importasyon ng mga sasakyang ito. 13 sa mga luxury vehicle na naisyuhan ng seizure and detention ang walang import entry at certificate of payment ayon kay Attorney Bendijo. Habang ang 17 naman ay may maayos na mga dokumento pero iniutos ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na idaan sa post-clearance audit para tiyakin naman na nabayaran ang tamang buwis para sa mga ito. Ilan dito ay ang kontrobersyal na Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz, Bentley, Maserati, Cadillac at Lincoln Navigator na milyon-milyon ang kabuuang halaga. Nasa tanggapan ng Department of Justice kanina si Curly Diskaya para sa isa pang round ng re-evaluation at assessment para maisama siya sa Witness Protection Program. Hindi na ito nagpaunlak ng panayam sa media paglabas ng DOJ. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.